Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Naging matindi nga naging sagutan nitong si Congressman Rodante Marcoleta at nitong si Senator Tukmul Tulfo sa kanilang naging alitan sa loob pa mismo ng Kamara. Hindi na nga nakapalagpa itong si Tukmul ng Senado na ito na si Senator Tulfo dito kay Attorney Congressman Rodante Marcoleta na tila ba napaiyak na lang ng dugo itong si Senator Tukmul na ito. Tila ba walang nagawa itong si Tulfo kundi magmukmuk na lamang sa gilid at sa kanyang upuan. Itong Senado na ito na mahilig magpahiya ay tila ba umano siya naman ang napahiya. Tila ba nangyari sa kanya ang kanyang mga pinaggagawa sa ibang tao. Ang matindi pa rito ay meron itong mamahal nating VP Inday Sara Duterte Carpio na nakasubaybay sa lahat ng pangyayari. Sabi nga ng iba na bagay lang sa kanya ito dahil umano ay para matikman niya din naman ang kanyang pinaggagawa kung siya naman ay mayroong pinapahiya. Dami din kasing kabalbalan nitong Tukmul na ito kaya nababagay lang sa kanyang mapahiya din upang maranasan niya ang kanyang mga pinaggagawa sa ibang tao. Hindi nga rin naiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, ang talino talaga ni Atty. Marcoleta. Believe talaga ako sa kanya. Salamat na lang may mga tapat pang Pilipino na nagmamahal sa inang bayan. Nakakataba ng puso. Mabuhay po kayo, Congressman Atty. Marcoleta. Marami talagang natulungan. Unang-una kayo ang dahilan kaya siya yumaman. Sa pagtulong niya sa YouTube, sa dami ng tawag ng tulong niya nasa YouTube, pera kapalit mas marami. Ang pakiusap ko lang sana mga senadors, congressmen, respect your fellow men. Kay mahirap mayaman, magkapangyarihan man, be humble, ang yabang ninyo, kumo kayo nasa pwesto. Nasaan na ang inumpisan niyang pag-imbestigahan sa Meralco kung bakit ang mga legal na nagbabayad, meaning ang pinagbabayad ng Meralco sa system loss, nakasaad sa kanilang billing buwan-buwan. Nasaan ang ingay mo, Senador Raffy Tukmul, tungkol dito? Bakit biglang naglaho o tumahimik ka? Sabi nung pag-imbestiga mo, sige nga, tulungan mo nga taong bayan bakit kami ang pinagbabayad ng Meralco sa system loss nila. Very well said, Congressman Marcoleta, sir. Walang kaming maasahan na tao sa Senado. Karamihan na nagsasayang lang ng oras at inaamag na sa Senado. Hindi walang pakinabang ang taong bayan. Hoy, mahiya naman kayo. Attorney Harry Roque, sir, kawawa naman kaming mahihirap, lalo na sa puro nagmamahala ng bilihin sa Pilipinas. May pag-asa pa tayong makaahon sa hirap kung ganyan ang mga mambabata sa Pinas? My goodness. Sir Congressman Marcoleta, I salute you billion time. Kailangan mo ang pagkatao ni Raffy Tulfo. Sir Congressman, nasubukan ko na yan si Raffy Tulfo. Isa ako sa 450 UN peacekeepers noon. Sikat na siya noon, lumapit kami sa kanya para maibalik ang regular na sahod naming bilang peacekeepers. Sinagot kami ng gagawin daw niya ang lahat ng magagawa para maibalik. Umasa naman kami, kalaunan nalaman namin binayaran siya ni Colonel Balao para tumahimik. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ngayon na araw, may nanalo na naman ng 24 million. Alam niyo ang pinaka-nakakagulat sa lahat? Last week, may nanalo din. Pakita ko sa inyo. See? Diba? April 4. Last week, April 4. Diba? 89 million. Tapos ngayon, April 9, wow, 24 million. Grabe! No? Singhot bawat sentimo. My goodness. Di ba mga lords, ang meaning ng PCSO is Philippine Charity Sweepstakes Office. Charity. Di ba? Paano kaya sila makakatulong sa charity? Diba kung sinisinghot
No? Grabe. Grabe, first time in the history sa buong Pilipinas na mangyayari ito. Every week may nananalo sa loto. Grabe talaga. At alam nyo, ang pinaka nakakatawa sa lahat, wala pa rin silang nakikitang mali. Grabe ang ibang mga Pinoy, no? Bulag-bulagan pa rin talaga sila. Grabe, last week, 89 million. Ngayon, 20 plus million. Grabe. Kayo na mismo humusga, mga lords, no? Kung talagang tama pa ba yung mga nangyayari? Pero sige lang, no? Nakakalungkot. Marami pa ring bulag-bulagan. After this, itong video ko, tingnan mo, may mga away na naman sa akin. Diba? Grabe. Well, mga kaibigan, anong pag-uusapan natin ngayon? Naku po, mukhang pinatutuhanan na ang PIDEA leaks. Paano na yan? Well, balikan po natin. Tatlong dokumento po ang lumabas kay Maharlika. Isang pre-operations report at saka isang surveillance report. Now, bagamat ito po ay tinakban kung sinong pumirma, ang sabi natin, mapapatutuhanan yung mga dokumentong yan dahil hindi naman sila electronic documents sa pamamagitan lamang ng original at saka yung confirmation ng taong nakaligda na siya nga ang lumagda dyan. Okay, so yung sinasabi ng PIDEA na wala sa computer, baliwala yan kasi hindi naman siya electronic document. Siya ay isang ordinaryong papel na ang proseso ng pagpapatutuhanan limitado sa original at saka yung pagpapatunay ng nalagda nga niya yung nasa papel. Mukhang pinatutuhanan na po nung taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan. Paano po? Kasi po nagkaroon ng two-page letter. Ito po yung two-page letter na ilinabas din ni Maharlika. Ano ba ang nakalagda rito? Nako, tignan nyo itong second paragraph. Ito po, in-expand namin ang second paragraph. Tungkol doon sa mga classified information, tungkol sa mga dokumento ng political blogger na tumutukoy kay Maricel Soriano at politician Bongbong Marcos, and others, alam ng lahat sa ating ahensya na ako po, nung panahon na yon, ang personal na nag-interview sa confidential informant noong March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at the time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations. So sinasabi po, nung nakapirma doon sa mga dokumento, yung pre-ops report at saka yung ano pa ito isa, yung surveillance report, na siya daw ang nag-interview sa confidential informant. At sa bisa nung kanyang interview sa confidential informant, ginawa niya yung dalawang dokumento na ilinabas ni Maharlika. Ibig sabihin, pinaninindigan niya na siya nga ang gumawa ng mga dokumento ni Maharlika. Ano ibig sabihin yan? Pinatutuhanan po niya yung kanyang dalawang dokumento na nainalabas na ni Maharlika. Yung pre-operation report at saka yung surveillance report. Dito sa pangatlong paragraph, bagamat hindi na po natin na-expand yan, ang sinabi niya dyan, yung pangatlong paragraph ay bagamat nagawa na yung pre-operation report at saka yung surveillance report, may pumigil nga doon sa pag-actual lusob, no? Doon sa condominium na high-end sa Makati. At pinangalanan niya kung sino yung mataas na opisyalis ng PIDEA. Apparently, isang mataas na opisyalis ng PIDEA ang pumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. So ano po ibig sabihin nito? Mukhang dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya nga ang responsable dito sa dokumento ito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinorroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ng ating presidente. Ngayong pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report, ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si Presidente. Dahil pag hindi siya sumagot, yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong yun. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong yun? Meron silang informant
na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon. Mukhang ito'y pinatutuhanan yung paratang ni Presidente Duterte na gumagamit talaga ng pulburon ang ating presidente. Ang tanong, siguro kung nakalipas na yan, pwede naman patawarin ang ating presidente. Pero ang tanong, dahil alam naman natin nakaka-addict talaga yung pulburon na yan, hanggang ngayon kaya ay gumagamit siya. Sa akin, importante bigyan ng kasagutan yan dahil yan ay isang impormasyon na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mantakin nyo, kinakalad ka tayo sa gera, yung pala, kung siya ay high at nasa influence ng pulburon, ay tama ba yung desisyon niya? Mantakin ninyo, sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino, mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagwawagian, yung pala, merong impluensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Yan naman po hindi ko sinasabi na conclusive na siya gumagamit ng droga. Pero kinakailangan magsalita na siya. Hindi po pwedeng manahimik. Either umamin or pasinungalingan. Kung pasinungalingan, hindi lang salita-salita lamang. Kasi mayroong mga confidential informant at may mga taong gobyerno na talagang nag-casing na sa kanya. Kinakailangan talaga magpa-drug test. At syempre, ang sabi nga ni Maharlika, yung drug test ni Presidente, unbelievable naman dahil the whole process took 2 minutes. Samantalang yung mga drug test ng ibang mga personalidad, kasama na si VP Sara, si Toby Chanco, at saka kailan lamang si Vic Rodriguez, oras po ang inaabot bago magkaroon ng report pagdating sa drug report. So ngayon, ang kinakailangan natin, transparency, Mr. President. Panahon na para magsalita. Kung sasabihin nyo naman na hindi na kayo gumagamit ngayon ng pulburon, baka naman kayo kasi po ang nakasalalay rito ay yung pagtiwala sa inyo ng taong bayan na kayo po ay nasa tamang pag-iisip, paggawa ng mga desisyon na napaka-importante sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon na mukhang ninanais ninyo magkaroon ng gera sa panig ng Pilipinas at ang China. At least, siguraduhin ninyo na ang desisyon nyo na makigera sa China, na hindi naman natin matatalo, ay nakabase sa tamang pag-iisip. Agree ba kayo or disagree, aking mga kababayan? Tignan po natin mga komento. Emelita, good afternoon here. Tony Roque, bakit napaka-stubborn ng presidente na nagpapadrug test para sana once and for all, malaman na ng taong bayan ang totoo? Kung ayaw niya, mag-resign na lang siya from Vienna. Tama po. Kung talagang aamin naman siya na gumagamit pa siya at talagang minsan wala siya sa tamang pag-iisip, baka ang pinakamabuting gawin niya ay mag-resign na nga. Dahil hindi naman po pwede tayo makaladkad sa aberya na dahil lamang sa wala siya sa tamang pag-iisip. Boy Waray, baka naman. Have nice day, Atty. Harry. Uso pala dyan sa Pilipinas ang pagbuhay ng mga kaso. Tulad sa kaso ni Pastor, 4 years ago na nabuhay pa. Tignan natin ang susunod na komento. Nawawala-wala po tayo sa signal para may pumipigil sa ating broadcast. Mark, ano kaya defense ng PIDEA na ngayon ay lumabas na yung signatory sa documents ni Maharlika? Exciting. Lazo, bigti ka na using Lasso. Napakasinungaling mong palamunin ng taong bayan. Ang kapal, anong AI? Siguro yung Lasso yung tao na pinasisinungalingan yung dokumento. No? Hindi ko po alam kung sino yung Lasso. Okay? Jimmy Rosarda, namatayan kami today na magulang today at 1:21. Nakikiramay po, April 9, 2024. Pero mas masakit yung makita mo na yung bayan ay lugmok sa kahirapan at may posibilidad pa na tumanak ng dugo ng bayan sa napipintong gera. Nakikiramay po kami, Jimmy Rosarda. Oya IG, PIDEA, huwag gawing karir ang kasinungalingan, hindi kami mangmang. Well, alam niyo naman kasi talaga may mga pamamaraan sa pamamagitan ng law of evidence para mapatunayan ang mga dokumento at mga pangyayari na nakasaad sa mga dokumento. Nati Victa, mapagpalang araw, Atty. Harry Roque, excited sa inyong pasabog watching from South Africa. Ingat po kayo dyan sa South Africa. Okay, Brenda po, Peke Ono, good evening po, Atty. Harry. I'm always keep on watching you, watching from Tokyo, Japan. Salamat po, Brenda. Vicente Esplana, good evening, Atty. H. Roque. Paano mangyayari sa mga nilabas na ebidensya ni Maharlika? Mukhang totoo ang mangsasabi kailan ba mananawagan ng people power, nag-iintay kami sa taong bayan. Well, siguro po ngayong napatutuhanan na yung dokumento, na-establish na sa nakalipas na panahon,
mukhang totoong may impormasyon. Hindi pa naman totoo na gumamit siya. Totoong may impormasyon ng PIDEA na gumagamit siya ng droga. So, he's entitled naman to be heard. So, antayin natin kung anong kasagutan ng presidente. Bigyan naman natin siya ng due process. Marlon Abuyuan, good day, Attorney Harry. Like the saying say, when a clown enters the palace, it becomes a circus. Have a great day po. Nako, yan na nga po nangyari sa ating bayan. Okay? Arcilia Zinea, tuloy ang laban, Attorney Harry Roque. Salamat, Arcilia. Okay? Adelia Sanglitan, spokes, may nabasa ako na wala pa daw natanggap ang opisina ni Senator Toy na kopya niya. Kopya niyan. Well, ewan ko po kung anong sinasabi niya kasi hindi naman dapat bigyan ng opisina ni Senator Bato. Pero may copy furnish po siya eh. Doon sa sulat na yan, kinopy furnish din ang Senado. So baka naman magkakaroon ng investigasyon para marinig natin kung sino yung gumawa ng dokumentong yan. Kaya lang, pag naisa publiko ang kanyang identity, baka magurgor dahil nakasalalay sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapatunay ng dokumentong yon ang pagpapatotoo sa mga dokumento ng PIDEA leaks. Salvacion Bacunyata, good evening, attorney. Nainis lang ngayon sa administrasyon ni BBM kasi sa nararamdaman ko parang tagilid ang ating bansa. Sorry to say, ano kaya mangyayari sa atin? Well, wag naman kayo mag-alala. Meron naman tayong proseso ng succession. Okay? Mirna San Jose, sana itong agent ay man of principle at sana hindi mabili ng mga crook sa gobyerno. Attorney, nakita mo ba kung paano binastos ni Kuting si Sara nang ihatid siya paalis? O nga po, nakita ko yon. Akala ko dati si Lam lang. Yung pala pati si Presidente na. Ano kayang gusto nilang mangyari? Tuluyan ng mawasak ang unit team. Basario Christian Tabula Sadam, mukhang binabantayan yung life mo, attorney, putol-putol. Ginugurgur ng administrasyon ni Kuting Bongbong Marcos. Well, wala akong bibigay ha. Miski pinuputol-putol tayo, tuloy-tuloy lang po ang ating panunood. Okay? Gorgonya Triviana, so it seems through ang mga documents, kung 220 yung pinakita ni Maharlika, dapat mag-rally ang maisog team. BBM resign, no more public trust. Susuporta kami. Sana sa Manila ganapin, sasali kami. Well, tignan po natin. Ang susunod po na pre-rally ay sa Davao del Norte. Ito pong 14. Naroon po tayo at inaasahan natin 100,000 strong ang sasali dyan sa Maisog. Elna Lipardo, good evening po, attorney. Sobrang tahimik naman si BBM. Di po siya nagsasalita. Bakit po kaya? Sayang lang ang mga boto natin. Marami tayong mga tanong. Kagaya nitong pulburon issue, hindi naman po sinasagot. Well, dapat po kasi kapag may ganyang ebidensya, tinatanggi. Otherwise, baka manahimik, yan po ay pag-amin. So, inaantay natin ang kasagutan ni Presidente tungkol dito. Carmelita Gatchalian, agree. Kaya lang baka ganun pa rin ang gagawin, dadayain. Paano tayo makakasigurong walang daya ang drug test niya? At dinggin kaya sa Senado ang case nito para tawagin and hear testimony of the investigation agent TY, yung mga senador po na magre-re-election, huwag niyong asahan na sumali sa investigasyon kasi umaasa sila na kasali sila sa administration slate. Alam niyo naman, sa midterms election, talaga naman pong nagto-12-0 ang administrasyon sa election pagdating sa mga senador. Okay, si Nin Neri, agree ako na tama ang ginawa ni Presidente dahil naghanda na siya ng EO 57, 58, and AO 19 na sovereignty and jurisdiction in 1935 Historic Article 1 National Territory Rights in Laws of Land, Air, and Waters. Hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin nun. Okay? Attorney Harry, ano po sa tingin ninyo o palagay ninyo sa magagawa kayang pag-imbestigahan ni Senador Bato ang pulburon issue kay Bangag Marcos o takot siya kay Lisa Tanas? Ito po ay kay Bicolanong Makulit. Re-electionist po si Senator Bato. Tignan po natin kung ano mangyayari. Marlon Abuyuan, finally the kingmaker will go down. Lisa M must be panicking now. Tignan po natin, kailangan sumagot sila, set apart. Maricel Soriano po yung babae dahil nireklamo po yan sa barangay ng dalawang kasambahay at parehong address na binigay ng mga kawawang bubuk sarado ng mga kasambahay. Wag na ho nating pakialaman kung sino yung artistang di umano ay kasama ni PBBM. Ang interest lang po natin si PBBM dahil ang desisyon niya nakasalalay ang buhay o kamatayan ng ating mga kababayan. Eunice Esinio, hindi po maaaring ipagkatiwala ang bayan sa adik o kahit dating adik. Kaya pala ibabala na tayo sa China, wala sa tamang pag-iisip. Well, yun nga po ang aking worry. No? Baka mamaya ikamatay na ng ating mga kababayan, yung pala desisyon na hindi ginawa sa tamang pag-iisip. Di Maampaw Ismael, naglabas po ng certification ng PIDEA na fake daw po lahat ng pinakita ni Maharlika. Okay na pong certification lang para doon. Hindi po. Kasi nga po, in-explain ko sa law of evidence para patutuhanan yung dokumentong yon, yung original
at saka yung testimonya na nakalagda na sa kanya nga yung lagdang yun. At mukhang itong sulat nito ng ahenteng gumawa ng pre-operation report, pinatutuhanan niya na siya nga ang gumawa ng pre-operation report. Vicente Esplana, ayaw namin sa presidente na bangag, napakadelikado. Ay, totoo po yan. Mantakin mo buhay ng Pilipino na kasalalay sa kanyang pag-iisip. OFW tayo, good evening Sir Roque, just asking bakit hindi po natuloy sa Bulacan. Takot po ba sila magbigay ng permit ng prayer rally? Well, ang sabi po, ayaw bigyan ng permit. Pero ako yung naging abogado ng IBP dahil yung City Mayor of Manila po nung panahon ng GMA ata ay ayaw din magbigay ng rally permit. Ang sabi ng Korte Suprema, dapat magkaroon ng kasagutan within 1 week at kapag hindi nakasagot ng within 1 week, din approve ang application. So abangan po natin, meron pa rin pong rally dyan sa Bulacan. Sa ayaw at gusto ng mga namumuno dyan. Eunice Esinio, drug test live. Well, tama po kayo. Tama po kayo. Okay? First World PH TV, siguro naman po spokes, walang sundalong susugod sa gera pagsabog ang Commander-in-Chief. Sana po. Okay? Hay, nako, Robert Benedicto, mabilis po ang drug test result ng BBM kaysa pregnancy test. Totoo, 2 minutes, magic. Ay, nako, ano ba yan? Si Max Suke, never po magde-resign si BBM kung hindi patalsikin. Titignan po natin. Arcilia Zinea, baka sasagot kasi nga, hindi siya sasagot kasi nga bangag. Ay talaga, oo. BJ Cans, dalawa lang yan. Kung totoo, may kaso sa confidential document. Kung fake, sinungaling siya. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.